At salamat po sa Panginoon, tayo po'y makikinig na ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong manggagawa dito sa church, Brother AJ, tawagan po natin siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Alam niyo po mga minamahal, wala naman ho tayong ibang pinag-aaralan at pag-aaralan po dito kundi ang salita po ng Diyos. Katulad po ng ating tema ng pag-aaral, ang ating tema ng pag-aaral ngayon ay pinamagatang The Love That Saves. At pag pinag-usapan ang pag-ibig, ay ngayong buwang ito ay talagang maraming mga tao ang nagsisik ng pag-ibig. Diga? Nagnanais na siya'y mahalin. At marami rin po ang umiibig. Pero alam po mga minamahal, pagdating sa pag-ibig, mahalaga po na makita natin na yung pag-ibig natin ay magandang makita natin kung ito ba talaga ay pag-ibig o hindi. Kasi alam niyo po minsan, ang problema sa atin, ang problema po sa mga tao ay hindi niya naiintindihan kung tunay ba yung pag-ibig sa kanya o hindi. Di ba yung mga nagmamahal, ayaw natin na tayo po'y niloloko. Ayaw natin na pag tayo umibig, ayaw natin na tayo pinapaasa. Tama ho? Kaya mahalaga po sa ating pag-aaral, lalo na po pagdating sa pananampalataya, mahalaga na ating maintindihan ang katotohanan upang hindi ho tayo paasahin sa maling aral na kung saan ay ngayon pong panahong ito ay namamayagpag. Pero ngayon po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at atin humbuksan ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng John chapter 3, verse number 16, ang sabi ho ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo po muna tumungo, tayo manalangin, humingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Aming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon, kami po ay lumalapit po sa iyong harapan. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay kayo po ang patuloy na humipo ng aming puso't isipan at tunay na maunawaan po namin ang aming pag-aaral na ito at tunay na makita namin ang personang ito na nagliligtas. Tulungan niyo po kami at kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan. Pagpalaan niyo po ang inyong pong salita. In Jesus' name we pray, Amen. So dito ho sa ating talata, mga minamahal na binasa, ay magandang ating makita yung ating tema, The Love That Saves. Minamahal, para ating maintindihan yung pag-ibig na nagliligtas, ay mahalaga po na ating maintindihan yung pag-ibig mismo. Kasi hanggat hindi natin naiintindihan yung lalim ng pag-ibig na ito, ay hindi natin makikita na yung pag-ibig na ito pala'y nagliligtas. Kaya po mga minamahal, sa umagang ito meron po ako 5 bagay na gusto kong ating pag-aralan. Una, ay yung pong tinatawag na the bestower of love. Yung nagbigay ng pag-ibig. Pangalawa, ang atin hong makikita ay yung pong the beneficiary of this love. Pangatlo, na atin pong bibigyan ng pansin, yung the brand o yung klase ng pag-ibig, the brand of this love, the brand of this love, At pang-apat, yung po tinatawag na the basis, Ano yung basihan ng pag-ibig ng Diyos, the basis of this love. And panghuli, yung pong tinatawag na the benefits of this love, Yan po yung ating bibigyan ng pansin ngayong umaga. At ating pong bibigyan ng pansin yung unang puntos natin. Sabi ko kanina, mahirap maintindihan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos hanggat hindi natin naiintindihan kung sino po yung umibig. Okay? Kaya po ang ating unang bibigyan ng pansin ay yung pong unang puntos na ating pong ibinigay, the bestower of love. Alam niyo po mga minamahal, dito po sa ating talatang binasa, ay atin hong makikita ang sabi ng Biblia sa unang pangungusap, For God so loved the world. Dito sa talatang ito, mga minamahal, ay ating makikita na walang umibig sa atin kundi ang Diyos. Na ang sabi ng Bible,
ang Diyos ang umibig ng sobra sa mundo. At alam natin mga minamahal, alam niyo po sa movie, pagka kayo nanonood ng mga romantic movie, minsan nakikita natin grabe yung pag-ibig. Bakit? Kasi nakita mo na yung mayaman, na sobrang yaman, umibig doon sa sobrang hirap. At tayo humahanga sa pag-ibig na ito. Pero alam niyo mga minamahal, yung ating mga napapanood na ito, ay hindi kayang ikumpara ang pag-ibig na iniibig ng Diyos sa atin kaysa doon sa mga taong ating napapanood sa pelikula. Sapagkat ang umibig sa atin mga minamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo mga minamahal, hindi ho isang mahinang persona ang umibig sa atin. Pag atin hong binulay ang Diyos, mga minamahal, from Genesis hanggang Revelation, maiintindihan natin kung sino itong Diyos na ito na umibig. In Genesis chapter 1, ang Diyos na ito na nagmahal ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya yung creator natin at ng lahat ng bagay na meron tayo. Hindi lang po siya yung creator natin mga minamahal, kundi itong Diyos na ito ay siyang pinakamataas sa lahat. Pag ating binasa ang Acts chapter 17, para lang ating maunawaan mga minamahal, ang Diyos na ito na umibig sa atin, magandang ating makilala siya. In Acts 17, verse number 24 and 25, ito po ang pagpapakilala ng Biblia sa Panginoon, na siyang umibig sa atin. In verse number 24, kung kayo ay may talata diyan, may Bible diyan na nababasa, inyong basahin. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Sino daw po yung gumawa ng lahat ng mga bagay ng sanglibutan? Walang iba kundi ang Diyos. Siya palibhasa ay Panginoon sa langit at lupa. Ang sabi ng Bible, itong Diyos na umibig sa atin, siya yung pinakamataas sa lahat. Bakit? Sabi ng Bible, siya yung Panginoon ng langit at lupa. Siya yung supreme being. Walang papantay sa Diyos na ito na umibig sa atin. At ang sabi ng Bible, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Verse 25, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Alam niyo po ang sabi ng Bible, siya yung lumikha ng lahat ng bagay, siya yung Panginoon ng langit at ang lupa. Ano sabi dito sa panghuli, mga minamahal, itong Diyos na ito na nagmahal ay siyang nagbigay sa lahat ng buhay. Na kung bakit ka buhay ngayon, ay dahil ang Diyos na ito na nagbigay ng buhay sa iyo, ng hininga, at ang sabi ng huli, at ng lahat ng mga bagay. Alam niyo mga minamahal, bakit po ipinapakilala po natin ang bagay na ito? Sapagkat marami po mga tao hindi naiintindihan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nila naiintindihan kung sino itong Diyos na umibig sa atin. Kaya po ngayon mga minamahal, ipinauunawa natin sa atin na itong nagmahal na ito, hindi ito simpleng persona lamang. Itong Diyos na ito na nagmahal sa atin ay Diyos na pinakamataas sa lahat na walang pwedeng pumantay sa Kanya. Kaya nga alam niyo po mga minamahal, ano pa ang sabi ng Bible? Itong Diyos na ito na umibig sa atin, ang sabi po ng Genesis chapter 35 verse 11, ating ipaunawa ano po sa atin, ang Diyos na ito mga minamahal. Genesis 35:11, at sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Anong pagpapakilala niya? Ang sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Grabe, ang Diyos na ito na nagmahal ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po yung Diyos na umibig, mga minamahal. Mamaya ating maintindihan bakit yung pag-ibig na ito ay talagang malalim. Kasi sa kabila ng kung sino ang Diyos, na mataas sa lahat, lumikha ng langit at lupa, maintindihan mamaya kung bakit malalim, kasi dahil yung inibig niya.
Pero mamaya po natin bibigyan ng pansin yun, ating ipapakilala muna kung sino ang Diyos sa ating lahat. Kasi maraming tao po may maling pagkaunawa sa Panginoon. Nang alam lang sa Panginoon ang Diyos ay pag-ibig. Yes, tama naman. Na kaya naman sa maling paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig lamang, inaabusado. Na kaya ang katwiran ng maraming tao ngayon, kahit naman ako ay maraming kasalanan, kahit ako naman hindi sumimba, kahit ako naman ay hindi gumawa ng mga bagay ng Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos. Ganyan po ang pagkaunawa ng mga tao ngayon. No? Dahil sa maling pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman kahit hindi mag-ayos ng buhay, hindi sumimba, mahal naman ako ng Diyos kahit ako hindi nasimba. No? Kaya po mga minamahal, hindi lang po ang Diyos ay pag-ibig. Magandang ating makilala rin po ang Diyos na ito na umibig sa atin. Ang sabi ng Psalms chapter 5, Psalms chapter 5, verse number 4 and 5. Ang sabi ng Biblia, ito ang Diyos na umibig, sapagkat ikaw ay di isang Diyos. Ang Diyos daw po ay ito, hindi nalulugod sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Verse number 5, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapupuotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Mga minamahal, ang Diyos, hindi lang po siya yung lumikha ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat, nagbigay ng buhay. Siya rin po ay Diyos na banal, hindi nagkakasala, galit sa kasalanan at sa gumagawa ng kasalanan. Yan po mga minamahal, ang Diyos na umibig. Ngayon, ating tingnan ngayon, sino ang inibig ng Diyos na ating ipinakilala? Una ating binigyan, the bestower of love. Ngayon ating bigyan ng pansin, the beneficiary of this love. Sino yung inibig ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world. Yung mundong tinutukoy dito, hindi yung mundo mismong literal. Ang tinutukoy dito, mga minamahal, ay tao. Ang inibig ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, Diyos na banal, nagbigay ng lahat ng bagay at ng ating buhay, ang inibig niya ay tayong mga tao. Ngayon, ating ipakilala, paano ipinakikilala ng Panginoon itong taong ito na inibig ng Diyos. Para ating maintindihan yung lalim ng pag-ibig na ito. No? In 1 John chapter 9, chapter 5, 1 John chapter 5 verse 19. No, ating ipapaunawa mga minamahal kung sino itong inibig ng Diyos na ito. No? Ang sabi ng Bible, nalalaman natin tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang pagpapakilala ng Biblia, mga minamahal, itong inibig ng Diyos, no, na mundong ito, na taong ito, na mga taong ito, ang sabi ng Bible ay nakahilig. Ibig sabihin, mga minamahal, ang laging nais gawin ito, ang nais lagi nating puntahan, ay masama. No? Yung inibig ng Panginoon, hindi siya yung nais nasain. Ang inibig ng Diyos na ito, mga minamahal, yung mundong itong tinutukoy sa John 3:16, ay ang kanyang inclination ay laging sa kasalanan. Kaya nga pag ating tingnan ng ating sarili, mga minamahal, tingnan niyo po, kahit alam natin yung tama at mali, pero ano palagi yung ating pinipili? Di ba? Kahit alam mong ito'y masama, alam mong ito'y mabuti, pero bakit baga kahit anong alam natin, laging ang ating sarili dinadala tayo sa bagay na hindi kalooban ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang inibig ng Diyos na ito, tayo mga tao, ang laging nais gawin at puntahan ay puro kasalanan. Oo. Kaya nga mga minamahal, tayo mismo, aminado sa bagay na ito. Pagsimba nga lamang, di ka? Sisimba o hindi? Pagsimba, kalooban ng Diyos. Pero bakit kapag kaliligo na parang tinatamad na? Teka, pagsimba pa lang yun.
Hindi lang naman yun Maraming bagay, no? Na talagang alam natin, pero ang ating ginagawa ay puro kasalanan. Oo. Kaya nga alam niyo po, ang sabi pa ng Biblia, hindi lang ang inibig ng Diyos na ito, no? This world is lying in wickedness. Ano sabi ng John 3:19? No, yung kanyang nais gawin, no? Yung kanyang gustong piliin ay ang kasalanan. In John 3:19, ang sabi ng Bible, tayo po ang sabi ng Biblia, kung anong klase itong inibig ng Diyos na ito. Ano sabi ng Biblia? Ito at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At ano sabi ng Biblia? At inibig pa ng mga tao, ang alin? Ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Alam niyo mga minamahal, hindi lang yung ating nais piliin at gustuhin ay kasalanan, kundi sabi ng Bible, no, yung ating puso, ang laging iniibig at ginugusto ng ating puso ay ano? Ay kasamaan, kasalanan. Tingnan niyo po, kaya nga tingnan niyo sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, para ating makita. Genesis chapter 6 verse number 5. Ano sabi ng Biblia? Ito po sabi ng Panginoon na sino nakakita mismo? Ang Panginoon na nakakita. Ano ang kanyang nakita? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Alam niyo, pag aking binubulay ito, sabi ko, ang Panginoon makapangyarihan sa lahat. Pero nung tumingin sa kasalanan ng tao, siya'y nabigatan. No? Pag sinabi ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Pero nung tumingin siya sa ating mga tao, nung tinignan niya yung bigat ng kasalanan, na sabi ng Bible, mabigat. Para bagang naramdaman niya yung laki at talagang lawak at yung lalim ng kasalanan ito na meron tayo. Ano sabi ng Bible? At nakita ng Panginoon na mabigat ang alin? Ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso. Ano sabi ng Bible? Ay pawang masama lamang na parati. Alam niyo mga minamahal, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Siguro sa iyong kaibigan, pwede ka magpakita ng magandang bagay. Hindi nakikita yung iyong katotohanan ng kung sino ka. Pero itong Diyos na ito na nagmahal, alam niya at kilala niya kung ano ka at kung ano tayo. Kung gaano karumi tayong mga tao. Kaya alam niyo mga minamahal, pag ating pinag-aralan ng Bible, mga minamahal, dito talaga ipapakita sa iyo ng Biblia na mali yung naiintindihan mo sa iyong sarili. Kasi maraming mga tao po, kaya hindi makita yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ang tingin sa kanyang sarili, okay. Ang tingin sa kanyang sarili, maayos sa Panginoon. Pero alam niyo mga minamahal, sa katotohanan, pag ating pinag-aralan ang Biblia, talagang tayo po ipapakita ng Panginoon tunay nating kalagayan sa harapan niya. Ano pa ang sabi ng Bible? Mark 7. Mark 7 verse number 6. Ano sabi ng Biblia? Mark chapter 7. At sinabi sa niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Ang sabi ng Panginoon nung tumingin sa mga tao, wow, ang daming magandang sinasabi sa Panginoon. Amen, praise the Lord. Purihin ang Panginoon, ang buti ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Pero nung ang Diyos ay tumingin sa puso nating mga tao, anong sabi niya? Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po mga minamahal, no? Hindi lang yung ating intellect ang laging pinipili kasalanan. Yung ating puso, ang sabi ng Bible, ang lagi nitong ginugusto at minamahal ay kasalanan. Oo, kaya naman tingnan natin mga minamahal, no? Ako dumaan din nung ako'y nag-aral.
Nakita ko, mga minamahal, pagdating sa paggawa ng maayos, nahihiya, nagkakasuysuyan pa sinong gagawa. Pero pag gagawa ng kalokohan, ay talagang paunahan niya, ay ako nang gagawa niyan. No? Pagka mabuti ang gagawin, nahihiya. Pero pagka kasalanan ang gagawin, walang hiya. Walang hiya. Ano, hindi ako nagmumura, ha? Nawawala yung hiya. Ano? Yun pong ibig kong sabihin. Ano? Sapagkat doon talaga na ipinapakita na talagang tayo ng mga tao, ay talagang malayo ang ating puso sa Panginoon. Pero ang ating bibig, magandang sinasabi, pero ang sabi nga ng Bible, ang Diyos naman ay hindi tumitingin sa ating nguso, kundi sa ating puso. No? Kaya kung sasabihin mo, alam naman ng Diyos ang puso ko, abay, mas matakot ka nga. No? Kaya daw sila ay ganito, naiintindihan naman ako ng Panginoon, alam naman ng Diyos yung puso ko. Abay, nakakatakot yon. Pagka ganyan ang katuwiran mo sa Panginoon, nakakatakot yan. Bakit? Kasi kung meron talagang nakakakilala at nakakaalam ng nilalaman ng iyong puso, ay walang iba kundi ang Diyos. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang pusong ito, ang sabi ng John 3:19, ulitin natin, basahin po natin uli, no? Para makita natin kung sino itong inibig ng Diyos na ito. Ang sabi ng Bible, John 3:19, at ito ang kahatulan. Naparito si Jesus sa sanglibutan. At anong sabi ng Bible? Sinong inibig nila? Si Jesus ba? Hindi. Hindi nila inibig si Jesus. Kundi ang inibig nila ay kadiliman kaysa kay Jesus na ilaw. Bakit daw? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Alam niyo, mga minamahal, ang hindi lang isip, puso, maging yung ating pagkilos ang laging ginagawa natin kasalanan. No, kaya nga pag ating pinag-aralan, mga minamahal, ang sabi ng Bible, pag ating tiningnan, no, ang sabi ng Romans chapter 3, verse number 10, ang sabi ng Bible, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Panginoon, nung siya'y tumingin sa atin, ito ang conclusion niya. Itong mga taong ito, wala akong nakitang kahit isa na matuwid. Verse 11, anong sabi ng Bible? Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Biruin niyo yan? Ang sabi ng Bible, siya mismo may sabi, ha? Ang mga taong ito na aking binigyan ng buhay, ang mga taong ito binigyan ko ng aking hininga, kanyang hininga. Ang sabi ng Bible, nung siya tumingin sa mga tao, wala man lang siyang nakitang humahanap sa Panginoon. So, kaya nga lagi natin sinasabi dito, ang tayo mga tao laging ganito. Kaya lang tayo lalapit sa Panginoon pagka may sakit na. Tama? Pagka bedridden na, pagka may problema na, pagka wala na magawa ang mga doktor. No? Pero pagka yun ay okay pa, hindi mo yun makikita sa simbahan. Hindi mo yung makikitang maririnig man lamang na binabanggit ang Diyos. Saan mo makikita yan? Saan natin makikita tayo mga tao? Laging nasaan? Sa susugalan, sa bungan, sa kalokohan, sa inuman. O di pagka wala pang sakit, okay pa. Pero pag nagka-cancer na, saka kang ilalapit sa Panginoon. No? Kaya sabi ng Panginoon talaga, tayo mga tao, ito yung inibig ng Diyos, mga minamahal, para ating ipaunawa sa atin. Kaya hindi naiintindihan ng maraming mga tao yung pag-ibig ng Diyos kasi hindi nila naiintindihan kung sino yung umibig at kung sino yung inibig. No? Kaya naman kung kayo po yung tatanungin ko, no? Kayo ba'y iibig sa taong ang laging ginugusto, ginagawa ay taliwas sa kalooban ninyo at ang ginagawa nila ay saktan ng iyong kalooban? Kayo ba'y iibig sa ganun tao? Di ba hindi? Kahit tayo ayaw natin. Kasi yung iibigin ko, anong gagawin niya sa akin? Sasaktan lang ako lagi. Abay, mahirap yan. Pero nakakatuwa sa Panginoon na kahit ganun, tayong mga tao, siya'y nagmahal.
Ano pa sabi ng Bible? Itong mga taong inibig ng Diyos ninyo po Romans 1:18. Para ating maintindihan yung John 3:16, ating pinapalaki. Kasi minsan sa ulo natin yung John 3:16 Pero hindi natin nakikita yung bigat noon. Ano sabi ng Bible? Romans 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Tignan niyo po kung sino inibig ng Diyos. Ang inibig ng Diyos ay yung kanyang kinapupuotan. Yung kanyang kinagagalitan. Bakit? Bakit galit ang Diyos? Tignan niyo po sabi bakit galit ang Diyos? Kayo na siya galit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Bakit? Ano bang ginagawa natin? Na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Tingnan niyo po yan. Ang inibig ng Diyos, hindi lang ang laging ginugusto ay kasalanan, iniibig ay kasalanan, ginagawa ay kasalanan. Ang inibig ng Diyos, mga minamahal, tayo kinagagalitan ng Diyos. Ang inibig niya, yung kanyang kinagagalitan. Kayo ba'y kaya niyong ibigin yung kinagagalitan niyo, talagang kayo puot na puot. Hindi kayang hirap doon. Yun nga, makita mo lamang yung hindi may gumawa sa iyo, nagsinungaling sa iyo, ikaw ay ilang na. Dito pa. No? Kaya alam niyo mga minamahal, hindi po maliit na bagay yung pag-ibig ng Diyos na ito na ating pinag-aaralan. Dahil pag aking inaanal, sabi ko yung aking sarili, sabi ko, anong nakita mo, Panginoon? Wala kang nakita kahit anong na maganda sa akin. Pero bakit nagawa mo akong ibigin? No? Yan po yung mga taong inibig ng Diyos. At yung mga taong inibig ng Diyos, mga minamahal, ito'y parurusahan niya. Sa inyo, ang inibig ng Diyos, yung karapat-dapat parusahan. Biruin nyo, ano sabi ng Bible pag ating binasa? No? Itong mga inibig ng Diyos ay karapat-dapat parusahan. Ano sabi ng Bible? Revelation 21 verse 8. Ano sabi ng Biblia? Revelation 21 verse 8. 21 verse 8 po. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Biruin niyo, sino itong inibig ng Diyos? Yung inibig ng Diyos ay yung mga taong karapat-dapat parusahan ng pangwalang hanggan. Pero nakakatuwa, mga minamahal, kahit ganito tayo, ganito yung mga taong ito. Anong sabi ng Bible? For God so loved the world. Kaya nga, alam niyo mga minamahal, sabi ko, nung aking mulang binubuli ito, sabi ko, Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Oo. Kasi lahat ng ginagawa ko, taliwas sa kalooban mo, ang ginagawa ko, nakakasakit sa iyo. Pero sa kabila na to, nagawa mo akong ibigin. Bakit po ganun? Pangatlo, ating bigyan ng pansin. The brand of love. Ano ba yung klase ng pag-ibig na ito? Alam niyo mga minamahal, kung ating titingnan, kumbaga sa pantaong pananaw, kahit kaunting porsyento, hindi tayo magbibigay ng pag-ibig kung ganito yung iibigin natin. Pero salamat sa Panginoon, yung pag-ibig na iniibig niya sa atin, ang sabi ng Bible, itong pag-ibig na ito is unconditional love. For God so loved, the word love, mga minamahal na yun, na iniibig sa atin ng Panginoon, ay pag-ibig na walang kondisyon o hinihingi sa atin. Inibig ka ng Diyos, hindi dahil kaibig-ibig ka, kundi inibig tayo ng Diyos dahil siya'y pag-ibig. Oh, mga minamahal, yung pag-ibig na ito, ay talagang hindi, sabi nga ng Bible, kumbaga binigyan nga niya ng emphasis kung gaano kalaki For God, love. Pwede namang love Pero sabi ng Bible, for God so loved.
Nandun mga minamahal yung lalim at laki ng pag-ibig ng Diyos na iniibig sa atin, hindi dahil ikaw ay kaibig-ibig at karapat-dapat ibigin, kundi dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Siya'y pag-ibig. Oo. At anong basihan ng pag-ibig na ito? Nakita natin the bestower of love, the beneficiaries of this love, the brand of this love. Pang-apat, ating tingnan, the basis of this love. Paano ba ipinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin? Oh, malalaman ba natin na talagang tayo'y mahal ng Diyos? Yes. Ano yung basihan ng pag-ibig ng Diyos? For God so loved the world. Ano sabi ng kasunod? That He gave His only begotten Son. Alam niyo mga minamahal, para ipakita ng Diyos na talagang tayo'y minahal niya. Paano niya ipinakita niya kanyang pag-ibig? Yung kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak ay nagawa niyang ibigay. Kanino niya ibinigay? Doon sa mga taong lalapastangan sa kanya. Biruin niyo yun. Kung kayo'y may anak, maiintindihan niyo ngayon ng Panginoon. Sabi ko nga, ako'y may anak, sabi ko, kaya ko gang ibigay yung aking anak na ito. Kapalit ng mga taong ang gagawin sa aking anak ay puro kasalanan at kasamaan. Hindi ko kayang ibigay. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, grabe yung pag-ibig mo. Ang nagtulak sa iyo, na ibigay yung iyong anak dahil lang pag-ibig mo, dahil kay pag-ibig. Kahit alam mo ang gagawin sa iyong bugtong na anak, ay lalapas tanganan, wawalang hiyain. Anong ginawa? Nung ibinigay si Jesus, ano ang ginawa niya? Alam mo, ang ating Panginoon, siya po'y Diyos. Ang sabi ng Philippians chapter 2, no, para lang ating makita kung sino itong Jesus na ito na ibinigay sa atin. Ang sabi ng Philippians chapter 2, kumbaga hindi naman parang candy lang yung ibinigay ng ating Panginoon eh. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 2, no? Verse number 6. Sino itong Jesus na ito na ibinigay sa atin? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Itong Jesus na ito na ibinigay sa atin, mga minamahal, ay ang katangian niya ay Diyos. Nasabi niya, siya'y nasaan yung Diyos. Anong ginawa niya? Nung siya'y ibinigay ng Ama, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, anong ginawa ni Jesus? Kundi hinubad niya ito. Alin? Yung kanyang anyong Diyos, pagiging Diyos. No, yung kanyang kaluwalhatian. Kasi alam niyo, pagka ang Diyos ay bumaba dito, talagang kung hindi niya, talagang tunaw tayong lahat pag nakita natin ang kadyusan ng ating Panginoon. Kaya ginawa niya, kundi bagkos hinubad niya ito. At anong sabi ng Bible? At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Anong sabi ng verse 8? Palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, grabe. No? Give up ng Panginoon yung kanyang position sa langit na siya'y sinasamba, pinaglilingkuran ng mga anghel, inaawitan doon. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos na yun at siya'y nagmistulang alipin. At anong ginawa? Alam niyo yung ginawa ng Panginoon, siya'y nabuhay. Siya naman, anong ginawa niya? Nangaral. Anong ginawa niya? Nagpakain. Anong ginawa niya? Nagpagaling. Anong ginawa niya? Bumuhay ng patay. Gumawa ng maraming magandang bagay. Pero kahit sa kabila ng mga bagay na yun, mga minamahal, anong ginawa ng mga tao? No? Siya pa rin ay nais ipakulong at ipapako sa krus. Bakit? No? Bakit po ibinigay si Jesus? Alam niyo mga minamahal, kasi tayo po ng mga tao ay hindi magkakaroon ng pagliligtas na yon kung wala itong tagapagligtas na itong ibinigay sa atin. Oh, hindi makapagliligtas yung pag-ibig na ito kung walang ibinigay na tagapagligtas dahil yung pag-ibig. Oh, hindi naman pwedeng tayo basta na lamang dali ng Diyos sa langit dahil tayo kanyang mahal. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun ang Diyos.
ang Diyos ay kinakailangan pa rin niyang patawan ang nagkasala. At ang ginawa ni Jesus, siya ang umako ng ating lahat ng mga kasalanan. Ang sabi ng Isaiah chapter 53, tayo po ang ginawa ng ating Panginoon. Na kung bakit tayo'y pwedeng magkaroon ng kaligtasan, kasi sabi ng Isaiah chapter 53, no, sabi ng Bible, verse number 6, verse number 5, ngunit siya'y nasugatan. Sino may dahil? Dahil ang ating mga pagsalangsang. Ang dahilan daw, mga minamahal, kung ba't siya'y nasugatan, yung kanyang banal na katawan. No, yung aking binubulay, sabi ko, grabe. Itong katawang ito na parang, sabi ko, yung aking anak nga, no, nung baby, talagang ayaw kong padapuan sa langaw kahit lamok. Ay, lalo na itong Diyos na ito. No, anong ginawa? Nasugatan yung kanyang banal na katawan. Sino may dahil? Dahil natin. Dahil ang ating mga pagsalangsang sa Kanya. Anong ginawa? Siya'y nabugbog. Nakaranas ang Diyos na ito na talagang bugbugin, masaktan. Bakit? Sino may dahil? Dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse number 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Ito tayo. Tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ano sabi nung sunod? At ipinasan, verse 6, sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Alam niyo po, hindi pwedeng patawarin ng Diyos ang tao na hindi niya naparurusahan yung nagkasala. Ang ginawa ni Jesus, mga minamahal, siya yung umako, siya yung nagdala ng ating mga kasalanan upang sa ganon, tayo po'y magkaroon ng kaligtasan sa galit ng Diyos, sa parusa ng Diyos. Si Jesus ang gumawa noon para sa atin. No, kaya sabi ng Bible, mga minamahal, no, ay sabi niya in John chapter 3:16, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung word na yun, pag inyong inanalyze, hindi lang yun basta ibinigay, no, kundi siya'y nagdusa, naghirap. Alam niyo, pag ano binubulay ko, sabi ko, anong ginawa sa Panginoon? Na? Hinubaran, sinampal, niluraan, binigyan ng walis tambo, nilagyan ng koronang tinik, hinagupit ng latigo. Anong ginawa kay Jesus? Ha? Mga minamahal, sabi ng Bible, pag ito tinignan na wala tayong makikita anumang kagandahan kay Jesus dahil lang Kanyang pagbabayad ng ating kasalanan. No? Grabe yun. At ano pang ginawa sa Panginoon? Pinagbuhat ng krus. Na habang buhat-buhat, hinahampas, sinisipa. No? At anong ginawa doon sa krus? Nung siya nasa krus na, ipinako ang kanyang kamay at paa at ibinitin doon sa krus. At nung siya humihingi ng tubig, anong ibinigay? Tubig na mapait. No? At nung siya tinusok ang tagiliran, talaga makikita mo na wala ng tubig na lumabas. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang dugo ay tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi yun ang kanyang gagamitin na panghugas ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang hugasan at alisin ang kasalanan natin sa magitan ng pagligo mo lamang. Ng pagligo mo ng alkohol, hindi kayang alisin niyan. Ang tangi lamang makapag-aalis niyan ng ating kasalanan ay ang banal na dugo ng ating Panginoon na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo mga minamahal, no? Kinailangan gawin ng Panginoong Hesus yun upang tayo na inibig ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan. Ano ang sabi ng Bible? No? Anong sunod na ating makikita? The basis, pang-apat,
panlima, the benefits of this love. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world. Nakita natin yung the bestower, the beneficiaries, that He gave His only begotten Son. Nakita rin po natin yung the brand of love. Then nakita natin, mga minamahal, yung basis ng pag-ibig ng Diyos. At panglima, yung benefits ng pag-ibig ng Diyos. Anong sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, ang sabi niyan, in Him, should not perish, but have everlasting life. Ang alam niyo mga minamahal, ang biyaya dito sa pag-ibig ng Panginoon, ng sino mang sasampalataya sa Kanya. Ayan ang sabi ng Bible, ay huwag mapahamak. Magkakaroon siya ng tinatawag na, ano yun? He will or she will be saved from everlasting torment. No? Na yung sasampalataya kay Jesus, ang sabi ng Bible, ang benefits noon sa Kanya, sa yung pag-ibig na ito, ay hindi siya maparurusahan saan? Doon sa impyerno. At ang sabi ng Bible, but have everlasting life. No? Na sino mang sasampalataya sa Kanya, ang benefits nito, mga minamahal, ay magkakaroon ng security ng buhay na walang hanggan. No, ibig sabihin, mga minamahal, yung sasampalataya sa Kanya, ano sabi ng Bible? Hindi na ngayon parurusahan ng Panginoon sa impyerno. At yung sasampalataya sa Kanya, sabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Bible, ng verse number 18, ng John 3:18, ano sabi ng Bible? He that believeth on Him is not condemned. Ng benefits ng pag-ibig na ito, pag sinampalatayanan mo si Jesus, ang sabi ng Bible, yung parusa ay inaalis niya. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse number 36, ano sabi ng Bible? Mga minamahal, verse 36, he that believeth on the Son. Anong benefit? Ano sabi po mga minamahal? Halimbawa, ako na makasalanan, sumampalataya kay Jesus, nagsisi ng kasalanan. Anong sabi ng Bible? Anong meron ako? Ano po meron ako? Buhay na walang hanggan. Kaya pag tinanong niyo ako po'y sumampalataya kay Jesus, nagsisi ng kasalanan, ano pong meron ako? Ako ho bang may sabi niyan? Hindi. Yan yung benefit. Yan yung pangako nung pag-ibig ni Jesus sa akin, nung ako'y sumampalataya sa Kanya. Ang tanong, nais nyo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sino dito ang gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Na siya pag namatay sa langit pupunta, taas nga po yung kamay. Ngayon ang sabi ng Bible, mga minamahal, anong kinakailangan natin gawin? Kinakailangan magsisi, sabi ng Matthew chapter 3, ng iyong kasalanan, talikuran ito. At ang sabi ng John 3:16, ikaw ay sumampalataya kay Jesus lamang, wala nang iba. Pananampalataya lamang kay Jesus. At ang sabi ng Bible, kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating binasa ni Pastor kanina, John 14:6, anong sabi ng Bible? John 14 verse number 6. Para ipakita natin na walang ibang tagapagligtas. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan. Sino daw po ang daan? Papunta langit. Si Jesus. O ito lang yung ginagawa example, no? Sino dito nakarating sa Maynila? Sa Manila. Taas po yung kamay. Baka kaunti. Okay. Di ba nakarating tayo sa Maynila? O saan nasakay? Pag ikaw galing dito sa Batangas, saan nasakayan? Terminal. O. Doon sa terminal, maraming bus. Tama? Halimbawa, napasakay ka sa ibang bus. Sa tingin nyo, makarating kayo sa Maynila. Bakit? Sala eh. Ganon din po sa langit. Pag nagkamali ka ng sinampalatayanan, hindi ka makakarating sa langit. No? Ang sabi ng Bible, siya yung daan. Pag hindi siya yung sinakyan mo, sinampalatayanan mo, hindi ka makakapunta sa langit. Bakit? Eh nagkamali ka eh. Hindi nga yung papunta langit, doon ka nagpunta, papunta ka impyerno yun. Yun ang sinakyan mo.
Hindi ka pupunta ng langit. Sapagkat si Jesus lang po ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang mga tao ngayon, daming kinikilalang tagapagligtas. No? Pero hindi naman yun na nagmahal sa iyo. Hindi naman yun yung namatay para sa iyo. Si Jesus lang. No? Ano sabi ng Bible? At ang katotohanan. Ibig sabihin, pag may nagturo sa atin na ibang paraan ng kaligtasan na pagpunta sa langit at hindi si Jesus lamang, ang sabi ng Bible, hindi yan totoo. Huwag mong paniwalaan. Ang sabi ng Bible, ako ang daan, siya lamang. Ako ang katotohanan. Pag may nagturo sa atin na hindi si Kristo lamang ang paraan ng papunta ng langit, abay, huwag kang maniwala. No? At ang buhay, isa yung sabi ng kasunod, sino man ay di makaparoroon sa Ama. Kung hindi, kundi, kanino daw po pamamagitan? Sa pamamagitan ni Jesus. Kaya alam niyo mga minamahal, wala pong ibang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Kaya kung nais mong maligtas, alisin mo yung tinatanganan mong pananampalatayang hindi turo ng Biblia. Kung ngayon paniniwala para kayo mapunta ng langit, ikay magpakabait, sumunod sa utos ng Diyos, bitawan mo yan. Hindi yan yung paraan ng Panginoon. Alam mo, mahirap pong tanggapin ng isang bagay na mayroong tangan-tangan. Diga? Pagka kayo may tangan-tangan na, mahirap mo nang tanggapin yung iniaalok sa iyo. Ang gawin mo muna, bitawan mo yan, alisin mo yan, at tanganan mo kung ano yung katotohanan. Yun po yung ating gawin. Ang paraan ng kaligtasan, si Jesus lamang ang tagapagligtas. Ngayon, paano tayo maliligtas? Tayo magsisi ng ating kasalanan, talikuran natin ito, at tayo sumampalataya kay Jesus lamang bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung gagawin natin yan, sabi ng Bible, ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya, ang pangako ni Jesus, ang benefits ng pag-ibig ni Jesus, upang ang sino may huwag mapahamak, sabi doon, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka magkakaroon ng ganitong benefits, mga minamahal. Kahit nga sa pagkuha ng SSS. Pagka hindi tama yung iyong pag-aasikaso, mali, hindi ka makakuha ng iyong pensyon. Mali yung proseso na ginagawa mo. Tama? Kasi sa pag-apply ng trabaho, may requirements. Pag nagkamali ka ng pinasang requirements, hindi ka tatanggapin. Bakit? Mali yung hinihingi sa iyo, hindi mo binigay. Ganon din po sa langit. Ang pagpunta ng langit, ang Diyos may hinihingi sa atin. Actually, wala na nga tayong gagawin eh. Ang hinihingi na lamang ng Diyos, ikay magsisi, talikuran mong iyong kasalanan, at tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Yun ang requirements ng Diyos. Yun yung ating kinakailangang gawin. No? Para magkaroon ng benefits na ito, ng buhay na walang hanggang ito. No? Kaya nga alam mo mga minaman, sabi ko, salamat. Taas nga po uli ng kamay kung sino yung nais magkaroon ng buhay na walang hanggan, na siya yung nais niya na siya pag namatay sa langit pupunta. Amen po. No? Sana po mga minamahal, ating naunawaan. Paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong kinakailangan mong gawin? Magsisi at kanino po? Yan. Ngayon po, tayo po'y tapos na. Tawagin natin na ating pastor. Ano ho? Salamat po sa napakaliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nais ko pong sabihin na ang sino man pong hindi patiyak na palangit, kayo po'y paimpyerno. Pag hindi kayo tiyak na palangit, kayo po'y paimpyerno. Sapagkat ang inyong pinanghahawakan ay kabutihan ninyo. Sapagkat ang inyong pinanghahawakan minsan ay relihiyon ninyo. Pero salamat po. Napakaliwanag ng presentasyon, pagpapakilala kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Makasalanan tayo. Pero ang Panginoong Hesus ang ibinigay ng Diyos Ama. Sa katotohanan, ang sabi nga ng talatang binanggit sa Juan,
14:6. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at buhay. Walang makararating sa langit, kundi sa pamagitan niya. Ay ang pinanghahawakan mo yung relihiyon mo. Ang pinanghahawakan mo yung kabutihan mo. Ipinaliwanag na pagkamali ang iyong pinanghawakan, pag mali ang iyong application, hindi ka tatanggapin ng iyong pinag-a-applyan. Hindi ka tatanggapin sa langit kahit na 10 pa ang relihiyon mo. Kahit pa 100 beses ka nagpabinyag, nagpabautismo, hanggat hindi si Kristo ang tinatanggap mo. Hanggat hindi mo kinikilala ang kasalanan mo, hanggat hindi mo sinasabi, Panginoong Jesus, makasalanan po ako. Nais kitang tanggapin sa aking puso na aking tagapagligtas. Tayo po'y tumungo ang ulo, tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po na muli kami po'y nakapagbahagi ng napakaliwanag na pagpapakilala kung paano po makakamtan ng tao ng isang makasalanan ang kapatawaran sa kanyang kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa napakaliwanag na pagtuturo ng inyong salita. At Panginoong Diyos, kita mo ang bawat isang nandirito kung sino po ang hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan ng kaluluwa. Lord, mahabag po kayo sa taong yaon. At Lord, idinadalangin ko rin po sa iyo, huwag mo pong hayaan na ang kaaway, si Satanas, ay makapagtagumpay sa kanya sa pagpipigil na hindi po kayo tanggapin bilang tagapagligtas. Sa pagpipigil na hindi kilalaning siya'y makasalanan. Lord, kayo po ang sumaway. At nawa po ngayong umaga, sa kanino man na wala pang pag-asa, sila po ay magpasiya na kayo ay tanggapin sa kanyang puso bilang tagapagligtas, magsisi ng kasalanan at humarap sa iyo ngayong umaga. Aming Panginoon, sa inyo po kami lumalapit. At habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata sa iyo, kaibigan, salamat naririto ka. Narinig mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ay may alok sa iyo ng kaligtasan. Ngayong umaga, ikaw ba'y tatayo sa harapan ng Panginoon habang tayo nakatungo, ang mga ulo nakapikit ang ating mga mata. Ikaw, kaibigan, na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Ikaw ba'y tatayo upang sabihin mo sa Panginoon, Lord, makasalanan po ako. Salamat po sa katubusang ginawa mo para sa akin. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas. Mayroon po bang tatayo sa iyong kinauupuan bilang pagpapahayag sa Panginoon? Lord, salamat po. Mayroon po ba? O itatanggi mo siya? Ang sabi ng Panginoon na sino mang tumanggi sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatanggi ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Pero po ba ngayong umaga, habang nakatungo ang ulo, nakapikit ang mga mata, ay tatayo bilang pagpapahayag mo sa Diyos, Lord, tinatanggap po kita sa aking puso. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pero po ba? Sige po. Ang decision mo, ang pagpapahayag mo ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi ka pupunta sa langit dahil hindi ka minahal ng Panginoon. Hindi ka pupunta sa langit dahil hindi ka nagpasiya ng paglapit sa Panginoon.
Meron po ba ngayong umaga, tatayo? Sige po, huwag kayong mahiya. Hindi po relihiyon, relasyon. Meron po ba? Kung kayo po ay isang bisita, wala pa ng pag-asang ito. Ikaw ang isa sa inaanyayahan. Meron po ba? O magtataas ng kamay, kung ikay nahihiyang tumayo. Pastor, naunawaan ko po ang pangangaral, nais kong tanggapin si Jesus. Narito po ang aking kamay. May I see your hands? Sige po. Meron ho ba? Meron po ba? Hindi na tayo magtatagal. Binibigyan po lamang ng pagkakataon ikaw na magsabi. Huwag mong hayaang pigilan ka ng kaaway ni Satanas. Huwag mong hayaang bulungan ka. Huwag mong itaas ang kamay mo. May relihiyong ka na. Pero ngayong umaga, hindi ang itinatanong natin ay relihiyon. Ang itinatanong natin ay kaligtasan, relasyon sa Panginoon. Ligtas ka na ba? Kung hindi pa, this is your time. Sige po. May I see your hands? Meron po ba? Meron? Salamat po sa nagtaas ng kamay. Amen. Yes. Salamat. Amen. Yes, Brad. Taas mo ang kamay mo. Amen. Amen. Salamat. Meron doon, meron dito. Habang nakatungo tayo. No? Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Okay? Meron pa ho ba? Meron pa? Sige po. Aalis ka rito sa building na ito. Sa pag-alis mo rito, kung hindi ka ligtas, at ikaw ay na-aksidente, pa-impyerno ang kaluluwa mo. Pero ayaw ng Panginoon doon ka pumunta. Ang gusto niya sa langit ka pumunta. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sa mga nagtaas ng kamay, kayo po'y sumunod sa isang simpleng panalangin. Sabihin nyo sa inyong sarili, pabulong lang, Panginoong Jesus, o Diyos Ama, salamat po ng marami sa iyo na ako po'y nakapakinig ng pangangaral tungkol sa kaligtasan. Salamat po na unawaan ko ang aking kalagayan na isang makasalanan na inyong ibinigay ang inyong bugtong na anak na siya ang nagbayad ng aking kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan at tinatanggap ko po si Jesus na siya ang aking tagapagligtas. At ako po'y naniniwala sa inyong kaloob na buhay na walang hanggan. Ama, ito po'y aking dalangin sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.